Attention mga Filipino senior citizens, Universal Social Pension. Magkano nga ba ang buwanang pensyon na makukuha dito ng lahat ng mga senior citizens? At ano ang pinaka-latest update dito? Alamin natin mula mismo sa NCSC. Narito mga ka-vlogs. Pero base sa aming computation at 1,000 pesos, kung ipapantay natin sa lahat, hindi muna tayo mag-1,500, ay siguro this is more doable and realistic. Okay, so yun ang inyong sinusulong. Kasi nga universal kumbaga wala tayong i-discriminate na sector, no po, ng senior citizen. Kung magiging universal, kung magkanong ma-approve, all classes of people, no, na senior ang makakatanggap po ng 1,000 piso. Humihingi kayo na madagdagan pa ng 500 pesos bukod doon sa i-universalize. Tama ma'am, no? I-correct lang po yung ganon na details. Bukod sa ma-universalize po ito, parang it's an addition, kumbaga modification doon sa umiiral na po ngayong batas, Expanded Senior Citizens Law. Gusto ninyong madagdagan pa ng another 500 ano po, Dr. Jean? No. Okay. Ang current na yung Universal Social Pension refers to yung ngayon kasi na current na social indigency program na tinatanggap ng ating yung classified na apat, no, the criteria, kaya 4.5 million lang yung tumatanggap. It's only 1,000 pesos. Right. For the Universal Social Pension, it becomes 1,000 instead of 1,500. So kumbaga, it cuts across whether you're receiving na 1,000 or bago ikong bibigyan, it should be status po at 1,000 pesos para lahat muna mabigyan. Yeah. Kasi yung isinusulong ngayon na bill, there are several versions. Yung isa is 1,500, yung isa ay 2,000. So tayo, we have to be realistic in terms of capacity, in terms of our economy, at capacity ng budget natin. 1,000 peso per month for everyone for the Universal Social Pension should be realistic already. Yun. Kasi dito po sa hawak ko din na, I don't know if this release came from the office of Senator Ontiveros, doon nga sa hearing po, yung pinag-usapan yung Senate Bill 215, unfortunately, hindi ako nakasubaybay dito, lingap para kay lolo at lola. So, tama ho ba na siya yung nagsusulong po ng 1,500 monthly stipend? Yes, that's correct. Ayun. At saka, medyo si Senator Erwin, meron din siyang kanya. So, almost similar naman. Subalit, yung amin kasing stand niyan is we approve, we actually salute our senators for providing that. However, there are two things na gusto sana namin na sinabi ko din naman nung hearing. Una, kung magiging universal siya, so ibig sabihin standard at 1,000. Kung 1,500 ang isinusulong, baka pwedeng by phasing. Ibig sabihin, let's start with 1,000 first, see how it goes, because we want it to be sustainable as well. Yes, and we want to know saan pupunin yung pondo na yan. Dapat kasi naka-earmark para hindi after 2 years ay wala ng pondo. Tama Secondly, it would be most realistic if there has to be a technical working group that has to be created first. Kasi pag may technical working group tayo, ay mas mahihimay-himay natin yan. I agree. Yung proseso, ang requirements natin, kung meron man, paano natin ibababa, paano yung pagbigay natin, and how often should it be given, sino ang magbibigay niyan. Tama. So a technical working group would be the best there to study it. That should be inclusive of the following agencies. Of course, kasama ang DBM, kasama ang DSWD, kasama yung ating banking, no? Kasama syempre dapat ang National Commission of Senior Citizens. At yan po, no, mga lolo at lola, ayon po sa NCSC, ang ideal talaga na amount per month na pensyon para dito sa Universal Social Pension ay 1,000 piso. Kaso nga lang po, no, meron tayong dalawang senator dyan sa Senado na iba-iba po ang panukala kung magkano ang buwanang pensyon under the Universal Social Pension Bill. Una po kay Senator Risa Hontiveros, ang kanyang panukala is 1,500 pesos monthly. Pangalawa, si Senator Erwin Tulfo, 2,000 pesos naman po
ang kanyang pinanukala, no? So magkaiba po siya. Pero isang panukala lang po yan, ha. Pareho lang, the Universal Social Pension Bill. Pero si NCSC naman, ang sinasabi niya, at yun po yung nauunawaan natin, na mas ideal, no? Mas realistic po, no? Kung 1,000 piso muna buwan-buwan ang pagsisimula ng Universal Social Pension Bill kung magiging batas. Kasi nga po, ang dami, no? More than 10 million ang target ng beneficiaries dito. So sobrang dami at baka po magka-problema sa pondo, no? Kaya dapat 1,000 piso muna buwan-buwan para dahan-dahan lang po, no? Hanggang makumpleto yung 1,500 o di kaya naman po yung 2,000 monthly, no? Dahil baka mahinto kapag walang pondo. So para sa akin, okay din po yun kasi realistic din nga po na 1,000 piso muna, no? Para po sigurado na ma-implement ito, mga kablagsa. So yan po ang halagahan ng magiging Universal Social Pension kung sakaling magiging batas ang panukalang ito. Sa mga nagtatanong, ha? Kasi ang daming nagtatanong po, hinggil po kung magkano nga ba ang monthly pension for Universal Social Pension. Pero tandaan, ha, panukala pa lamang po yan, nasa Senado pa lamang po. Kaya manatiling nakatutok sa ating channel para sa karagdagang impormasyon at latest update hinggil dito, mga ka-vlogs.